Ayan, so magandang araw sa ating lahat mga kababayan. So hindi lang kasi talaga ako makaget over dito sa ginawang Senate hearing ng sa ni Senator Bato dito sa tungkol sa PDEA leaks, na kumbaga parang ang lumabas kasi diyan naging national issue na hindi nga pinapatulan ng mainstream yan kasi social media lang yan, pinakalat lang naman ng isang vlogger sa Amerika na dati daw GRO sa Olongapo. Tapos nitong si ex-PDEA agent na si Jonathan Morales, dapat yan ang mga ipatawag nila. Kasi dun sa Senate hearing kasi ang lalabnaw ng mga tanong tapos walang follow up. Kasi PDEA na nga ang nagsabi, wala silang ganyang dokumento. Diba? Walang nag-i-exist na dokumento. Sinabi nung isa, meron daw. Siya daw ang pumirma. Pero paiba-iba siya ng statement. Hindi nga sinasagot yung mga malupitang tanong doon. Ang rin naman kasi, hindi rin pinapollow up nitong si Senator Bato. Parang yung tanong lang na bakit hindi mo alam na din na-dismiss ka sa PNP? Sabi tanong kay Morales. Hindi niya sinasagot. Iniiba na niya yung usapan. Ito namang si Senator Bato, hindi niya pinalo up. Dapat sagutin niya. Dapat pinahinto niya. Sige, wag ka, ang dami-dami mong sinasabi pero sagutin mo ang tanong ko. Di ba? Na-dismiss ka sa PNP, bakit hindi ka na ba tumatanggap ng sahod o tumatanggap ka ba ng sahod ng mga panahon na yon? Yun yung tanong Kaso iniiba niya yung sagot niya. Ito namang si Senator Bato, parang hinahayaan lang niya. Kaya para sa akin, medyo sablay-sablay yung mga tanungan doon Tsaka dapat, ang unang dyan, yung dokumento mismo. Yun dapat ang question. Kasi dun sa yung dokumento na yan, soft copy lang. So, asa ng original? Sinabi nga ng PDEA, wala. So, dapat patunayan nitong si Morales na meron talagang dokumentong ganun. Kasi sila ang nagbibintang patunayan nila. Kaso, mukhang paniwala na si Senator Bato dahil meron daw puncher parang na Xerox, may puncher na butas Kaya sabi ko, bakit ka yun lang? Sasabihin mo ng authentic na kaagad yun? Bakit? Wala na bang puncher ngayon? Meron pa namang puncher ngayon Di ba? Meron pang puncher ngayon, mga kababayan, nabibili. Pwede kang gumawa ng faking dokumento, puncheran mo, tapos pa-photocopy mo. Ngayon, i-picturean mo, soft copy. Di ba? Padala mo. Dapat ang dalhin nila dyan, tawagin din nila dyan mga technician, mga expert. Yung mga magagaling kumilatis kung ang isang bagay, isang dokumento, isang ganyan ay original, peke, o pwede bang pikihin. Kasi para sa akin, madaling pikihin yan. Diba? Punta ka lang ng recto. Ang gagaling ng mga namimiki dyan. Tapos kahit sa Adobe, sa computer lang yan, Adobe lang yan, Adobe Photoshop lang yan. Madaling ayusin yan. At saka kahit yung detalyado sana, doon pa lang sa hearing, dapat question ni Senator Bato. Nakalagay doon Una, sa pangalan, bawal ang Palayaw, bawal ang Elias. So dapat totoong pangalan yung nakalagay. Anong nakalagay na pangalan doon? Bongbong Marcos. Tapos meron pang Bongi. Totoong pangalan ba yun? Di ba alias yun? Isinabi nga doon, bawal ang Palayaw o Elias. Pero, Elias yung nakalagay doon So yan? Kung ang pumirma doon, si Jonathan Morales, ibig sabihin, ob-ob siya. Hindi niya alam paano pirmahan yung dokumento. Bakit hindi niya nilagay Ferdinand Romualdez Marcos Jr.? Bakit Bongbong Marcos Bongit ang nakalagay?
Di ba? Yun ang una na tanong doon. Or pangalawa, posible ba na yung Bongbong Marcos Bungit na nakasulat doon, yun ay totoong pangalan, so ibig sabihin, ibang tao ang tinutukoy at hindi ang ating presidente. So, alin dun sa dalawa? Yan, bakit hindi tinanong ni Senator Bato yun? Tapos yung sinasabi, walang control number. Totoo bang dapat may control number? Hindi rin natanong. Tapos yung address, magkaiba yung address, di ba? Tapos yung address na parang 4C, parang ganun lang ata yun, 4C, tapos Rockwell, sabi lang. Kumbaga, napakalabo eh. Kumbaga, sabihin mo lang, 4C, Davao City. Parang ganun lang yun eh. Hindi naman totoong address yun, hindi kumpletong address. Asan yung 4C? Yung daming condominium, ang daming, kung hotel man yan, o ano, ang daming hotel, ang daming condominium na ganyan. Kasi ganyan yan eh, parang 4th floor. Parang gano'n ang ibig sabihin nun eh. Kumbaga yung numero na yun, kwarto yun eh. Tapos Rockwell na kaagad yung sumunod. Kaya sabi ko, wala eh. Kumbaga, yung dokumento na yun, ang dami kang matatanong doon eh. Tapos, PDEA mismo na nga ang nagsabi na wala silang ganun. Pero bakit itong si Senator Bato parang mas naniniwala pa dun sa kay ex-PDEA agent Morales na sinabi na nga rin ng PDEA ang dami-daming kalukuhan na kinasangkutan. Kaya tinanggal sa PNP, kaya natanggal sa PDEA, kaya marami ding mga kaso. Tapos mas pinaniwalaan pa niya doon dahil lang sa mayroong puncher. Anak. Di ba? Puncher. Eh hanggang ngayon, meron namang puncher eh. Buti sana kung yung puncher eh, nung mga panahon pa, no, kumbaga yun, meron lang yan nung 2012, pero ngayon wala na. Mga ganun. Kaya ewan ko. Para sa akin, hindi ako naniniwala na mayroong ganyang dokumento. Ako, naniniwala ako sa PDEA na walang ganyang dokumento at ang pinaniwalaan ko sa ngayon, gawa-gawa lang lahat yan para lang siraan ang Presidente PBBM natin. Kasi nga, meron nga sila kasing agenda na yung umuugong sa mga maisog rally nila na gusto nilang patalsikin ng ating Pangulo at syempre para ipalit yung Vice President. Syempre hindi tayo papayag na ganyan kasi wala namang ginagawang hindi maganda ang ating Presidente. In fact, inaayos nga niya, tinutuwid niya yung lahat ng mga maling gawain ng nakaraan. Inaayos na niya kahit yung mga problema na minana niya sa nakaraang administrasyon, yun ay pilit niyang inaayos. Kaya kung kayo man, kung sino man kayo na nagbabalak na patalisikin ang Presidente PBBM, ako na ang nagsasabi, marami po kami, milyon-milyon kami na hindi papayag. Hindi kami papayag dyan at hindi nyo maisa sa katuparan ang mga binabalak ninyo. Bye-bye!